Magandang araw sa inyo mga kapugi. Nagsimula ulit tayo ditong gumawa ng isa pang kubo dito sa itaas ng bundok para ang lamisa dito sa labas ay hindi mauulanan. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Kumukuha pala ako dito ngayon ng mga kahoy mga kapugi na gagamitin natin sa paggawa ng pangalawang kubo. At dito lang yan malapit sa pinagtataniman namin ng mga gulay. At wala ako ditong lagayan ng itak mga kapugi. Kaya hinawakan ko na lang ito habang bumababa ako dito sa bangin. Kapag kumukuha kasi kami dito ng kahoy na gagamitin namin sa paggawa ng kubo ay pinipilit namin yung mga matibay at matagal ang buhay. Para kahit ilang taon na itong nakatayo ay hindi kagad ito nabubulok o masisira. Nakakuha ako dito ng dalawa mga kapugi. Hindi ko kabisado kung ano itong mga pangalan. Pero ito yung lagi ditong kinukuha para sa paggawa namin dito ng kubo. Pagkatapos ay dinala ko na ito sa itaas para atin na din itong balatan. Binabalatan din namin ito para mabilis itong matuyo at tatagal daw ang buhay ng kahoy kapag inaalisan ito ng balat. Pagkatapos ko inaalisan lahat ay dinala ko naman kagad ito doon sa puno ng niyog at dito na muna natin itatambak ang mga nakuha nating kahoy na nabalatan na. Kumuha din ako sa mga malalayong area dahil wala na tayong masyadong nakukuhaan dito sa palibot ng ating kubo. At bago ko naman ay nahakot papunta sa aming kubo ay binabalatan ko na kagad ito pagkatapos kong putulin ang kanyang puno. Kaya sa pagkuha pa lang ng mga materyales sa paggawa ng bago nating kubo ay medyo matagal at mabusisi. Sa pagbalat pa lang ng mga kahoy ay nakakangalay na sa kamay at nakakaubos ng oras. At naabutan na rin ako dito ng hapon mga kapugi. Kaya pagkatapos ko dito manguha ng mga kahoy ay bumaba na muna ako dito ng bundok. Kaya nung pagbalik ko dito kinabukasan ay naganap naman ako dito ng 4 na panghaligi. Medyo malapit lang ito sa aming kubo ang pinagkukuhaan ko nito. Pagkatapos kong pinutol ito sa puno ay akin naman din ang itong binalatan. Nung hapon kasi mga kapugi habang kumukuha ako ng mga kahoy ay may nakita na kung pwedeng panghaligi sa gagawin nating kubo. Kaya akin na itong tinandaan at babalikan ko na lang kinabukasan. Kaya ngayon ay mabilis ko lang nakuha ito. Kaya pinawesto ko na dito yung mga nakuha nating kahoy kahapon. At yung isang aligi na huling nakuha ko kanina ay dito ko na sa kubo binalatan. Nanghinayang kasi ako dito sa ginawa nating lutuan mga kapugi dito sa labas ng ating kubo. At ito din lamisa na parati namin tinatambayan. Lagi din kasi itong nauulanan. Mabilis itong mabulok at masayang lang. Kaya gagawa na lang tayo dito ng kubo mga kapugi para ito ay mayroong silungan at atin ding mapapakinabangan at para meron din tayong maayos na pagpapwistuhan habang nagluluto tayo dito sa itaas ng bundok. Pati din yung ginawa nating DIY mini oven ay lalagyan din natin yan ng maayos na bubong. Wala ako ditong dalang panukat mga kapugi. Tansya-tansya lang ako dito sa paggawa ng kubo dahil simple lang naman ito. Ang importante ay may masisilungan tayo. Sa mga gustong pumunta pala dito sa ating kubo, ipagpapauman ninyo kung hindi ko kayo nare-replyan. Sa isip-isip ko kasi kapag pumunta kayo dito ay wala kayong matatambayan, lalo na kapag nagkataon na pumunta kayo dito na malakas ang ulan. Tumutulo na rin kasi yung kubo na ginawa namin ni Bianan. Kaya sabihan ko na lang kayong mga kapugi kung pwede na kayong pumunta dito at bumisita. Dahil aayusin ko muna ito dito at papagandahin para kung pumunta man kayo at least may matatambayan na kayo dito. Solo lang pala ako dito sa paggawa ng kubo mga kapugi. Dahil ang aking Bianan ay nag-aayos ng kanilang palikuran doon sa kanyang bahay. Kaya medyo nahirapan din ako dito dahil wala tayong alalay. Kaya ginawan ko na lang ito ng paraan para pumantay kahit paano at mapakuan ito ng maayos. Ito yung ginagawa ko kapag wala akong kasama. Tinatalian ko muna ang dulo nito para maipako na maayos itong sa kabila. Diskarte lang din ang kailangan para magawan mo ito ng paraan. Sa una hindi pa naman ito matibay dahil konti pa lang naman ang nakalagay. Pero kapag nabuo mo na ito ay dito na natin malaman kung pulido ang paggawa natin ito. At balak ko pala dito mga kapugi ay lagyan lang natin ito ng bubong at hindi na natin ito lagyan ng dingding para maaliwalas naman tingnan ang loob nito. At magdugdugtong din ako ng bubong dito sa ating lutuan. Papagandahin natin ito dito mga kapugi. Dahil sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking mga vlog ay lalo ko pang pagandahin ang aking mga content at i-improve yung lugar natin dito sa itaas ng bundok. Wala muna tayong luto dito ngayon mga kapugi dahil nakapokus tayo ngayon sa paggawa nitong ating kubo. Siguro mga ilang araw pa itong matatapos dahil pagkatapos kong gumawa ng frame ng ating kubo ay kukuha pa ako ng dahon ng anahaw para gagawin natin bubong dito mga kapugi. Dapat pulido ang pagkakagawa natin dito ng kubo dahil laging binabagyo dito sa amin kaya kailangan matibay ang ating pagkakayari. Aayusin at papagandahin din natin itong ating lutuan dahil hindi na natin ito ginagamit kaya binabahayan na ito ng mga bulilit at napansin ko dito ay kulang pa ang nakuha nating kahoy. Kaya inuna ko munang pakuan dito banda sa harapan at yung doon sa kabila ay lalagyan na lang natin kapag nakakuha na tayo ulit ng mga materyales. Ito ang simpleng buhay dito sa kabundukan. Sipag at tiyaga lang ang iyong kailangan at habang busy ako dito sa kakapukpok ay hindi ko napansin na naubusan na pala tayo dito ng pako. Naubusan tayo pako. Ang pako po. Ang pako. Kaya tinigil ko na muna dito ang pagtatrabaho mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay wala pa akong hawakan.
Yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.